Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pag-uusapan ang kanilang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga totoong kwento ng inspirasyon, mula sa mga artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell. 1985, sa malamig na hangin ng Yarrawonga, Victoria, Australia, ipinanganak ang isang batang babae. Siya si Anne O'Hollis Curtis Smith, panganay sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang ama ay si James Ernest Curtis Smith, isang Australian lawyer, at ang ina niya, si Carmen Cito O'Hollis, isang Filipina mula sa Pangasinan. Lumaki si Anne sa tahimik na buhay sa Australia. Walang ingay, walang kamera, puro laro, takbuhan, at tawanan sa likod bahay. Pero kahit bata pa lang, mapapansin mo na, may kakaibang kinang sa mga mata niya. Yung parang kahit hindi siya nagsasalita, alam mong may espesyal sa kanya. Mahilig siyang umarte sa harap ng salamin, ginagaya ang mga nakikita niyang artista sa TV, at minsan, nagpe-perform pa sa harap ng pamilya. Hindi nila alam, yung simpleng hilig na yon, magiging daan para baguhin ang buong takbo ng buhay nila. Noong 1997, nagbakasyon ang pamilya Curtis sa Pilipinas. At doon, mga pamangkin, nagsimula ang kapalaran ni Anne. Habang kumakain sila sa isang fast food restaurant sa mall, napansin siya ng isang talent scout. May kakaiba raw sa batang ito, may charisma, may presence. Nilapitan si Mommy Carmen, tinanong kung gusto ni Anne mag-artista. Siyempre, gulat ang nanay. Isang batang walang alam sa Tagalog, walang koneksyon sa showbiz, paano? Pero gaya ng maraming kwento ng tadhana, minsan, yung mga hindi mo inaasahan, yun ang magbabago sa buhay mo. At doon nagsimula ang unang hakbang ni Anne sa mundo ng showbiz. Ang unang pelikulang ginawa ni Anne ay ang Magic Kingdom, ang alamat ng Damortis. Isang fantasy film na kung saan, bata pa lang siya, kailangan na niyang harapin ang mga ilaw ng kamera, ang pressure, at ang expectation ng mga tao. Pero ang pinakamalaking hamon, ang wika o pagsasalita. Hindi marunong magtagalog si Anne noon. Madalas siyang malito, minsan natatawa ang mga tao sa accent niya. Pero imbes na sumuko, nag-aral siya. Araw-araw, pinakikinggan niya ang mga tao sa paligid niya, tinutulungan siya ni Mommy. At unti-unti, natutunan niya ang bawat salita. Isipin mo mga pamangkin, isang batang banyaga sa sarili nating bansa, pero piniling matutong maging Pilipino. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang maunawaan tayo. Unti-unting umangat si Anne sa industriya. Lumabas siya sa mga palabas tulad ng TGIS, Ana Karenina, at Bebote nga. Pero noong 2004, nagsimula siyang maging bida. Nakilala siya sa Hiram, kasama sina Chris Aquino at Heart Evangelista. At nang ilunsad ang teleseryeng, Kampanerang Kuba, pinatunayan ni Anne na hindi lang siya maganda, marunong siyang umarte. Kaya niya ang mahirap, kaya niyang magbago ng anyo, at kaya niyang umiyak na parang totoo. Ang batang nahirapan sa wika, ngayon ay isa ng primetime actress. At syempre, sino ba ang makakalimot sa Diyosa, kung saan literal siyang naging Diyosa ng kagandahan sa TV. Mula sa paglalakad sa ulap hanggang sa pakikipaglaban sa kasamaan, ang karakter niyang iyon ay naging simbolo ng lakas ng babae, maganda, matatag, at may paninindigan. Pero mga pamangkin, kung may isa mang palabas na talagang nagpakita ng tunay na Anne Curtis, ito ay ang It's Showtime. Taong 2009, ipinakilala siya bilang isa sa mga host ng noontime show. At doon natin nakilala ang Anne na totoo. Yung Anne na kalog, bungisngis, minsan pa nga sablay sa kanta pero wagas sa saya. Hindi niya kailangang maging perpekto, kasi sapat na yung pagiging siya. Minsan natatawa tayo kapag sumasablay siya sa lyrics o pag may biglang, ambisyosa, moment. Pero yan ang magic niya, authenticity. Hindi niya kailanman tinago kung sino siya.
At dahil doon, minahal siya ng milyon-milyon. Hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa kabutihan at saya na dala niya araw-araw, at syempre, mga pamangkin, hindi pwedeng mawala ang isa sa pinakamagandang bahagi ng buhay ni Anne. Ang love story nila ni Erwan Yuzaf. Nagsimula silang magkaibigan. Tahimik, walang halong showbiz drama. Sa likod ng kamera, si Anne ay isang babaeng simple lang. Mahilig kumain, mahilig tumawa, mahilig maglakad-lakad ng walang make-up. At doon siya minahal ni Erwan. Naging magkasintahan sila ng halos 6 na taon bago sila ikinasal noong Nobyembre taong 2017 sa New Zealand. Ang kasal nila, hindi marangya. Hindi puno ng artista. Puno lang ng pagmamahal at mga taong tunay na malapit sa kanila. Noong 2020, dumating ang pinakamagandang biyaya, ang anak nilang si Dalia Amelie Yuzaf. Doon, nagbago si Anne. Ang babaeng sanay sa spotlight, natutong yakapin ang katahimikan. Mula artista, naging ina, at doon niya natutunan ang isa pang uri ng pag-ibig, ang walang kondisyon. Habang lumalalim ang kanyang edad, mas naging makabuluhan ang buhay ni Anne. Hindi lang siya basta artista. Isa siyang advocate para sa mga bata at kababaihan. Isa sa mga matagal na ambassador ng UNICEF Philippines, si Anne ay tumutulong sa mga kampanya laban sa child exploitation at malnutrition. Sumasali rin siya sa mga charity marathons, fundraising, at outreach programs. Ginagamit niya ang kanyang plataporma hindi lang para magpasaya, kundi para magbukas ng mata at puso. Ang mga ganitong kilos, mga pamangkin, ito yung hindi nakikita sa kamera, pero yung epekto, panghabang buhay. Pagkatapos manganak, nagdesisyon si Anne na magpahinga muna. Lumayo sa ingay, sa spotlight, sa camera. At doon niya natutunan kung gaano kahalaga ang simpleng oras, ang pagtawa ni Dalia, ang haplos ng asawa niya, ang katahimikan ng bahay. Ngayon, bumalik siya sa It's Showtime, pero dala na ang bagong perspektibo. Hindi na lang siya si Anne na gustong sumikat. Siya na si Anne na gustong maging masayang tao. Sa bawat halakhak niya sa TV, alam mong galing sa puso. At sa bawat ngiti niya, naroon ang pasasalamat, sa mga taong tumangkilik, umunawa, at minahal siya sa kabila ng lahat. Mga pamangkin, kung may isang bagay na matutunan natin kay Anne Curtis, ito to. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging inspirasyon. Ang kailangan mo lang, maging totoo. Si Anne ay patunay na ang ganda ay lilipas, pero ang kabutihan at tapang, yan ang tunay na kabiganian. Minsan matatawa ka sa sarili mo, minsan maiiyak ka sa pagsubok, pero sa dulo, kung hindi ka susuko, ikaw din ay magiging Diyosa ng sarili mong buhay. Kaya kung may pangarap ka, kahit gaano kahirap, tandaan mo mga pamangkin. Ang lahat nagsisimula sa maliit. At kung kaya ni Anne Curtis na abutin ang langit mula sa pagiging simpleng batang mahiyain. Kaya mo rin, kung nagustuhan mo ang kwento ng buhay ni Anne Curtis, e-like mo na tong video at mag-subscribe sa channel natin, at ako si Tito Daldal, nagsasabing, hindi mo kailangang maging Diyosa para mahalin ng mundo. Ang kailangan mo lang, maging totoo, at maniwala na may liwanag sa loob mo. Hanggang sa susunod, mga pamangkin. Ingat lagi, magmahal ng totoo, at huwag kalimutang ngumiti. Kasi minsan, ang simpleng ngiti, katulad ng kay Anne Curtis. Ang mga ngiti na kaya baguhin ang mood ng isang tao dahil sa masayahing puso nito. Daldal pa more.